Kumusta mga brad? Dito nga po sa atin may mga motor na matagal nang nilabas pero kakaunti lang ang nakakalam. It's either hindi interesado yung mga tao or hindi siya naging mabenta. Sa ngayon kasi unang-unang talagang tinitignan ng mga tao kapag bumibili ng motor, syempre yung forma. Sabi nga ng iba, kahit pangit ka, kapag gwapo yung motor mo, pangit ka pa din. Karamihan nga po sa mga tao, forma talaga yung inuuna. Pangalawa na lang yung nasa makina. Kaya kapag dumating na yung time na nagka-leche-leche na, kamot ulo na lang. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So yun na nga, sa brand nga po na Kymco, meron silang isang motor na kakaunti lang yung nakakalam. Kung paano nangyari yun, hindi ko rin alam. Ito nga po ang motor na Kymco Key 5.25. Sabi pa nga nung kakilala ko, Brad, may bagong motor yung Kymco, KPP 125. Noong nakita ko nga po ito, sabi ko na lang, kaya pala. So bali ang motor nga po na ito ay matagal na po nag-i-exist dito sa Pilipinas. Pero kung mapapansin nga po ninyo, madalang na kayo makita ng ganitong motor. Hindi ko alam kung hindi ba siya naging mabenta. Pero para sa akin, okay naman siya. Kasi nakapag-drive na rin ako ng ganyang motor doon sa tropa ko. Kahit hindi kayo nagtanong. So ang datingan nga po niya, para siyang naked bike na may ubo. I mean, para siyang naked bike na manipis lang. Kasi kung titignan mo talaga yung itsura niya, parang simple lang siya. Yung fairings niya kakaunti lang. Tsaka ang kagandahan sa mga ganyang motor, kapag nagpalit ka ng spark plug, mabilis mo siyang mabubunot. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Kymco Key 5.25 na mayroong 123.7 cubic centimeter engine displacement. 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Carburetor type at ito po ay naka-air cooled pa din. Panay siya sa Honda Click 125. Pagdating nga po sa kanyang power, ito po ay merong 8 horsepower, 7,500 RPM, 8.5 Nm of torque at 5,500 RPM. Na ayon nga po sa mga tao na nakagamit sa motor na ito po ay kanyang tumakbo sa bilis ng 105 km/h. Pero sa ibang bansa, 100 lang talaga top speed niya. Lamang pa din tayo. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 45 km/L. So para nga po sa isang 125cc na karburador, matipid na rin. Ang sukat na kanyang gulong 2.75/17 sa harap at 3.50/17 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din sa likuran. At wala po itong ABS. Ang kanyang seat height ay mataas sa 800mm at ang motor na ito ay may kabuuang bigat na 104 kg. So kahit nga po ganyan-ganyan lang yung itsura niya, medyo may kabigatan din siya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So mga ilaw nga po sa motor na ito, naka-halogen yung sa harapan, LED naman yung sa likuran at bulb type yung kanyang mga signal lights. At speaking of ilaw nga po, yung headlight niya, ganyan yung itsura. Kung ikukumpara sa iba siya. At kung mapapansin nyo nga din po sa motor na ito, litaw talaga yung bakal niya. Simple lang siya, pero pwede na. Pero dito, pwede talaga. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng ordinary telescopic. At sa likuran, ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at kitang-kita naman mga brad. Wala siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check. Ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng wala po siyang kargahan ng Red Horse. So therefore ang motor na ito ay hindi pala recommended. Kaya pala. Pero sa ibang bansa nga po, sa may parting Amerika at parting Europe, sikat po ang motor na ito. At maging hanggang ngayon, nag-i-exist pa rin siya doon. Yun nga lang, ganun pa rin yung itsura niya. Ang ibig ko lang naman sabihin doon, matagal na siya, pero hindi pa rin nag-upgrade yung itsura niya. Pero wala pa din naman akong pake. Kasi wala naman akong pambili. So ang ganito na lang muna mga brad, kung may gusto kong sabihin or gusto kong idagdag doon sa mga sinabi ko,
mag-comment ka na lamang sa baba. Bye.